Si Carter Ivan Lopez, isa sa pinakatanyag at tinaguriang celebrity CEO dahil sa taglay nitong kasikatan at artistahing datingan. Laman ng magazines, dyaryo at balita, maging ang love life niya ay sinusubaybayan ng kanyang mga tagahanga. Sa kabila ng success at kasikatang tinatamasa ni Carter bilang CEO ay may kulang pa rin sa kanya. Iyon ay ang pag-ibig na hindi pa niya nahahanap sa tanang buhay niya. Isang beses noon ay nagkagusto siya sa dalaga pero nabigo naman siyang masungkit ang puso noon at hanggang ngayon ay wala pa siyang natitipuhan. Hanggang sa isang araw ay dumating sa kumpanya niya ang isang empleyada. Iyon ay si Corinne Delgado na fresh graduate na magtatrabaho sa kumpanya niya bilang sekretarya na nirecommend mismo ng dati nitong assistant. Malayo ang pananamit nito sa iba. Simple lang pero malakas ang dating at matapang dahil hindi ito nagpapaapi sa ibang mapang-abusong katrabaho at palaban ito. Ang dalagang probinsyana na kaya ang magiging sagot sa mga love life interview niya? Pero paano kung bigla itong lumisan dahil nagkasakit pala ang lola nito at walang kasiguraduhan ng pagbabalik sa kanya? Handa ba siyang sumunod sa probinsya para sa dalaga? Si Carter Ivan Lopez, 28 years old, ay isa sa pinakatanyag na CEO. Mahusay sa pagpapatakbo ng negosyo, kaya naman laman siya ng balita, mga magazines at dyaryo. Daig pa niya ang artista sa dami ng tagahanga na sumusubaybay sa kanya. Kasama na nga roon ang paghalungkat sa love life nito. Carter, may gusto palang magsagawa ng interview sa'yo. Papayag ka ba? Tanong ng kaibigan ni Carter na si Nikolai mula sa kabilang linya. Ayoko. Tipid na sagot ni Carter. Sa kabila ng kasikatan ay may kulang pa rin kay Carter. Iyon ay ang mahanap ang tunay na pagmamahal. Isa iyon sa dahilan kung bakit ayaw niyang magpa-interview. Dahil sa tuwing tatanungin siya tungkol sa love life niya, ay wala siyang maisagot. May babae siya noong nagustuhan, pero nabigo lamang siya at hanggang ngayon ay wala pang ibang babae ang nakakakuha ng atensyon niya. Maya-maya pa ay may kumatok sa opisina niya. Come in. Baritono ang boses na sabi niya habang nakatalikod pa rin ang swivel chair sa mesa. Magandang araw po. Ako po pala si Corinne Delgado, ang magiging bago mong sekretarya. Pakilala ni Corinne na hanggang ngayon ay nakatalikod pa rin ang swivel chair ng CEO. Inikot ni Carter ang upuan niya para harapin ang babaeng nagpakilalang sekretarya niya. Bumungad sa kanya ang babaeng simple lamang ang pananamit, walang arte sa sarili, walang makapal na kolorete, pero may makapal na salamin. Sa kabila noon ay nakaramdam muli ng atraksyon si Carter. Bagamat simple kasi ang dalaga, ay gandang-ganda siya sa maaliwalas nitong aura, makinis na balat at magandang hubog ng katawan na nakatago sa simpleng pananamit. Iyon ay si Corinne Delgado, 23 anyos, ang fresh graduate na inirekomenda ng kare-resign lamang na secretary ni Carter. Kilala mo naman ako, tama? Tanong ni Carter na hindi pinahalata ang interes niya sa dalaga. Opo, Mr. Lopez. Good. Pwede ka na magsimula kung kailan mo gusto. Pwede na po ako magsimula ngayon. Total, narito naman po ako. Napatango si Carter at itinuro ang isang station sa loob ng opisina. Doon magiging station mo. Pero dahil ipapaayos ko pa ang mga naiwan na kalat dyan, nung dati kong sekretarya, humanap ka muna ng bakanting station sa labas ng my marketing department. Masusunod po. Ito ang work email mo. Buksan mo na lang sa computer at dyan ko isasend ang mga dapat mong matutunan bilang sekretary ko. Okay po, Mr. Lopez. Tila ilang at kinakabahan na sagot ni Corinne. Natatakot ka ba sa akin? Hindi po. Usal niya tsaka lumabas na sa opisina ni Carter. Am I scary? Tanong ni Carter sa sarili na napabuntong hininga paglabas ni Corinne. Samantala, nakatanaw naman ngayon si Corinne sa mga stations sa marketing department. Saan kaya ako pwede? Ayun!
Tsaka siya dumiretso sa bakanting station sa dulo. Nakatingin naman ang mga mapanuring mata sa kanya ng ibang empleyado. Ikaw ang bago? Biglang may lumapit na babae sa kanya na halatang may pagkamaldita. Opo. Ayos, dahil bago ka pa lang at wala ka pang gagawin, bakit hindi mo kami ipagtimpla ng kape? Kape? Sinong may sabi na wala pa akong gagawin? At kailan ko pa naging trabaho ang ipagtimpla kayo ng kape? Inosenteng tanong ni Corinne at napatingin naman ang mga nakarinig na iba tsaka sumenya sa kanya na sumunod na lang. Ang iba ay natatakot na umiiling. Tila sinasabihang huwag niyang patulan ang babaeng nasa harapan niya. What? Are you crazy? Kibago-bago mo tapos matapang ka na? Hindi ako matapang, nagpapaliwanag lang. Nasaan ba kasi yung kapihan? Sabi na lang ni Corinne para matapos na dahil marami pa siyang dapat na ayusin. Baka binibinyagan lang siya ng mga katrabaho. Sa isip na lamang niya. Napatawa ng pagak ang babae na pinagsalikop pa ang mga kamay. Susunod naman pala, doon sa may pantry, bandang dulo sa kanan. Utos niya at walang gana naman na sumunod si Corinne. Ang totoo, sa kabila ng mukhang pagkamahinhin ni Corinne ay nakatago ang matapang niyang pagkatao. Nananansya lang siya dahil bago pa lamang siya sa kanyang trabaho. Pero wala sa bokabularyo niya kailanman ang magpaapi. Kagaya ng inutos sa kanya ay pinagtimpla niya ang buong department ng kape. Kaso naubos na ang asukal at ang isang baso ay di niya nalagyan ng asukal. What the freak? Ano akala mo sa akin, diabetic? Nandadaya ka ba ha? Kayo, matabang ba kape nyo? Tanong ng babae sa team at umiling ang mga iyon. Anong magagawa ko? Naubusan ng asukal Sabi ni Corinne at bumalik na sa station. Kinakausap pa kita. Ako ang marketing head dito. Ako si Tasha, by the way. Para lang alam mo na dapat mo akong irespeto. Gigil na sabi ng nagpapakilalang Tasha. Walang buhay na hinarap naman siya ni Corinne. Oh, tapos? What? What? Sagot pa ulit niya kay Tasha na nakapagpatawa sa ibang kasama nila. How dare you? I respect you, yes. But you disrespect me. Kung tutuusin, mas mataas ang posisyon ko sa'yo. I am the CEO's secretary at hindi taga-timpla ng kape nyo. You don't respect me in the first place, so bakit ka sa akin hihingi ng respeto? Ah! Gigil na sabi ni Tasha tsaka umalis na napapadyak pa. Tila namangha naman ang mga empleyado sa tapang ni Corinne. Wala pa kasing sino man ang nagtangka na bumangga kay Tasha dahil ayon sa balita ay malapit ito sa CEO. Balita na si Tasha lang din naman ang nagpakalat dahil sa pagkagusto nito kay Carter na wala namang pake sa kanya. Halos nakauwi na ang mga ka-office mate ni Corinne pero siya ay nag-aayos pa rin ng mga folders sa drive niya. Hindi niya akalain na marami pala siyang dapat matutunan bilang sekretary. Why are you still here? Hindi ako nagpapa-overtime ng empleyado. Kapag oras na ng uwian, kailangan umuwi ka na. Sabi ni Carter matapos makita ang dalaga na busy pa. Ikaw nga nandito pa. Napatakip si Corinne sa bibig noong napagtanto na si Carter pala iyon. Sorry po. My company, my rules. Ako dapat ang nahuhuling umuwi sa mga empleyado ko. Sabi pa ni Carter. Bakit naman po? Biglang curious na tanong ni Corinne. Huwag ka nang magtanong. Tara na, gabi na. Tatapusin, let's go. Matigas na sabi ni Carter at kinuha ang bag ni Corinne. Mr. Lopez, yung bag ko po! Humahabol na sabi ng dalaga na nakaabot lang noong nasa parking lot na sila. Where do you live? Sa may circle lang po. Ihahatid na kita. Gabi na. Po? Nako, hindi na. Maaabala ko lang po kayo. Hindi na nagsalita pa si Carter at saka inihagi sa loob ng sasakyan ang bag ni Corinne. Napasinghap si Corinne na dali-daling sumakay para i-check ang kawawang phone niya na nasa bag. Yung cellphone ko! Akala ko nasira na. Bakit mo naman sir binato? Sorry. Sabi na lang ni Carter at pinaandar na ang kotse nito, lulan si Corinne. Wear your seatbelt. Opo. Sagot na lang ni Corinne at ikinabit ang seatbelt. Tahimik lang sila sa buong biyahe pero saglit lang iyon
dahil malapit lang naman ang tinutuluyan ni Corinne. Salamat po, Mr. Lopez. Tumango si Carter tsaka pinaharurot na ang sasakyan paalis. Robot ba yun? Kala mo di tao? May emosyon kaya yun? Tanong ni Corinne bago pumasok na sa may tinutuluyan niyang apartment. Kinabukasan ay halos muntik ng malate si Corinne. Taka pa siya na ayaw ng iba sumakay sa elevator. Dalawa pa lang ang tao roon. Tinakbo niya iyon tsaka pinigilang magsara at pumasok ng diretsyo. Masayang nakapasok si Corinne at sa pagsara ng elevator ay kita niya ang gulat na mga ekspresyon ng mga empleyadong naiwan sa labas. Miss, bawal po sabayan ang CEO. Sabi ng elevator girl at doon nga napabaling si Corinne sa nakatayo sa likuran niya na si Carter pala. Let her. She's my secretary. Sabi ni Carter at tumango ang elevator girl. Pasabay lang. Sabi ni Corinne nang ngumiti pa ng alangan at inayos ang makapal na salamin. Nakarating na sila sa 8th floor kung saan naroroon ang office ni Carter. Follow me. Sabi nito noong tangkang liliko sana si Corinne patungo sa marketing department office. Sumunod naman si Corinne at tinuro sa kanya ng boss ang magiging station niya na nasa loob ng opisina nito. You can use the station from now on. Salamat po. Pero i-log out ko na lang yung email ko doon sa desktop na gamit ko po kahapon. Tukoy ni Corinne sa gamit niya na PC kahapon. Go ahead. Sabi ni Carter. Nagtungo na nga ang dalaga sa pinagtambayan niyang station kahapon. Mabilis niyang na-log out ang email at muling pinatay ang computer. Paalis na sana siya noong banggain siya ni Tasha. Aray, bulag ka ba? Sabi ni Corinne. Dahil nasaktan siya sa ginawang pagbangga nito. Hindi. Kitang-kita ko nga yung malaking sip-sip sa harapan ko eh. Oh, nasan ang straw? Ikaw? What? Yan lang ba ang alam mo na English, Miss Tasha? Puro ka what-what eh. Hulaan ko. Susunod dyan, how dare you? How dare you? See? Natatawang sabi ni Corinne. Inagaw ni Tasha ang kape na dala ng padaan na empleyado. Ibubuhos niya sana iyon kay Corinne. Pero mabilis namang tinabig ni Corinne ang kamay niya. Ow! Galit na sabi ni Tasha matapos na sa kanya mabuhos ang kape. Bakit kasi ang bayolente? Ayan, karma ka tuloy. Isusumbong kita kay Mr. Lopez. Makikita mo. Magsumbong ka. Ano ka ba niya? Sasabunutan na sana ni Tasha si Corinne pero tinulak lang siya ng dalaga. Hindi ka nababagay dito sa kumpanya. Baka nga naggapang lang kayo sa probinsya. Mga mahirap pa sa daga na napunta lang dito sa syudad pero basura pa rin. Tsaka humalakhak si Tasha. Doon na nga nag-init ang palad ni Corinne at sinampal ng kabilaan si Tasha. What's happening? Boses iyon ni Carter. Napatras naman si Corinne at kinabahan dahil huli siya ni Carter sa akto na nananampal. Mas nagdrama naman si Tasha na nagpapaawang tumingin kay Carter at nakahawak sa namumulang pisngi. Mr. Lopez, nakita mo po yun? Ang salbahe po ng sekretary mo. You're fired. May otoridad na sabi ni Carter at tila gumuho naman ang mundo ni Corinne sa kanyang narinig. Napangisi ng lihim si Tasha at ang nanlulumong si Corinne ang nakakita noon. Hindi mo narinig? Fired ka na. Biglang pagmamatapang ni Tasha at taas noong nakatitig kay Corinne. Ikaw ang tanggal. I don't want to see your face on my company again. Sabi ni Carter na may matalim na tingin kay Tasha. Tila nabunutan naman ang tinik si Corinne pero puno ng pagtataka. Bakit po ako? Natatarantang tanong ni Tasha. Because you're too much. You're always bullying new employees at tinatrato silang alalay mo. It's time to end your delusions. Sabi ni Carter at pinalakpakan si Corinne na napangisi. Job well done. Sabi nito bago naglakad na paalis. Simula ng araw na iyon ay wala nang ibang nagtangka pa kay Corinne na alilain ito. Sa halip ay halos yumuko ang mga empleyado kapag nadaan siya bilang respeto. Ano ako, santa? Sabi niya bago naiiling na pumasok sa opisina. Ilang araw na rin simula noong matanggal si Tasha. May team leader na pumalit bilang marketing head at magaling iyong makisama.
You're late. Saad ni Carter pagpasok ni Corinne. Sorry po, medyo nagkaroon kasi ng aberya kanina sa pagkukommute ko. Nasiraan yung sasakyan. Kung gusto mo, dadaanan na lang kita kapag papasok ka sa trabaho. Po, nako hindi na. Nakakahiya naman Mr. Lopez. I insist. Starting tomorrow, ay isasabay na kita papasok sa trabaho. Pero ibang way ka po di... I insist. Mariin na putol ni Carter na ikinakunot ng noo ni Corinne. Okay? Puno ng pagtataka na sagot na lamang ng dalaga bago nagtungo sa kanyang station. Nagsimula nang magtrabaho si Corinne. Ilang sandali pa ay daman niya ang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mula sa pagkakayuko sa mga dokumentong inaayos ay umangat ang tingin niya para masalubong ang mga titig na kay Carter nagmumula. What? Bumuka ang bibig ni Carter at kahit hindi masyadong rinig ay alam ni Corinne ang sinabi noon kaya umiling naman siya at muling yumuko. Hindi mapakali si Corinne. Paano ba naman ay si Carter lang yata ang nahuling nakatitig na hindi pa rin inaalis ang tingin. Napairap tuloy si Corinne dahil nawiweirdohan na siya sa tila robot niyang boss. Kung di niya lang iyon boss ay baka inirapan niya iyon ng harapan. What do you want for lunch? Gulat na napatingala si Corinne noong magla-lunch break na. Nakatayo sa harap ng station niya si Carter. Blanko ang mukha. Robot. Wala sa sariling sabi niya tsaka natutop ang bibig. What? Po, sabi ko robot. May ganong pagkain di ba? Are you kidding? Hindi po. Hindi ka naman na bata. I'm adulting you. Sabi ni Corinne at napangiwi sa kakornihan ng sarili niyang joke. Sa kabilang banda ay gustong magpigil ni Carter ng tawa. Halata kasi sa hitsura ng dalaga ang pagkapahiya sa binitawan nitong joke sa kanya. Anak ng... Ubatat ka ba, sir? Sa kapipigil ni Carter ng tawa ay sa iba na nga lumabas ang hangin na sa bibig sana. Oh shit! Sa isip niya na nagpapanik dahil baka bukas headline na siya, ang ututing CEO. Grabe ka naman, Mas Delgado. Dalawa na lang tayo dito, nang bibintang ka pa. Sabi ni Carter tsaka sumibat paalis. Naiwang napanganga si Corinne at nag-iisip. Ako ba yun? Hindi naman na... Teka, baka naman may hayop sa opisina. Or may nakapasok lang na masamang hangin. Lagot, napagbintangan ko pa sa sir. Usal ni Corinne na walang kaalam-alam na kay Carter talaga galing ang masamang hangin. Silent killer! Walang tunog pero nanunuot sa ilong. Ngongong sabi pa ng dalaga habang nakapisil sa ilong. Lumabas na si Corinne at nakasandal na parang model si Carter sa may pader habang inaantay siya. Sasabayan mo talaga akong mag-lunch, sir? Tanong ni Corinne at tumango naman si Carter. Tinitipid mo ba boses mo? Nauubos ba yan, Mr. Lopez? I don't talk too much, Miss Delgado. Tara na, nagugutom na ako. Nagsimula nang maglakad si Carter at sumunod naman si Corinne. Akala pa niya ay sa cafeteria sa loob ng building ang punta nila. Pero dumiretso si Carter papunta sa elevator. Sir, saan tayo kakain? May alam akong resto sa labas. Bakit po sa labas pa? Kasi hindi sa loob. Sagot ni Carter na nakapanganga kay Corinne. Okay. Sagot na lang niya na napanguso pa. Napatingin tuloy si Carter sa pink niyang labi at napalunok kaya kitang-kita ang paggalaw ng Adam's apple nito. Get in the car. Utos ni Carter at sumunod na lang naman ang dalaga. Your seatbelt. Ha? Anong gagawin ko? Lutang na tanong ni Corinne. Halos mahugot ng dalaga ang hininga niya noong lumapit si Carter. Grabe ang titig nito na animoy tutunawin siya. Napatikhim na lamang siya noong marinig ang pagkakasuot ng seatbelt sa kanya. Pinaharurot na ni Carter ang kotse at nakarating na sila sa isang magarang restaurant. Anong gusto mo? Tanong ni Carter pero di alam ni Corinne ang o-orderin dahil ang hirap bigkasin nung mga nasa menu list na French cuisines. Ikaw na lang. Ako? Hindi mo ako makakain in public, Miss Delgado. I'm a private person. Ha? Nagjo-joke ka pa rin pala, sir, no? I mean, kung anong order mo, gano'n na lang din sa akin, total libre mo naman. Niyaya kitang kumain, pero may sinabi ba akong libre ko?
So ako ang magbabayad? Sana di na ako sumama, di mo naman sinabi na kay Kibi pala tayo dito. Kanya-kanyang bayad. Just kidding. Sabi ni Carter na natawa, tsaka tinawag ang atensyon ng waiter. Tila natulala naman si Corinne noong masilayan ang matamis ng ngiti ng kanyang boss. Na paano ka? Tanong ng binata sa tulalang dalaga. Ha? Ang gwapo mo kasi sir kapag nakangiti ka. Kaya mo naman palang ngumiti eh. Sabi ni Corinne na nakapagpasamid kay Carter. Sabay pa silang napahawak sa tissue at nagtama tuloy ang kanilang mga kamay. Mabilis naman na nilayo ni Corinne ang kamay niya noong nakaramdam ng kakaibang kuryente na dumaloy sa kanya. Tissue sir. Abot niya sa binata. Salamat. Sabi ni Carter at ngumiti. Nagsisimula na silang kumain noong mapansin ni Carter ang nasa kabilang table na grupo ng mga lalaki na panay ang sulyap kay Corinne. Doon niya napansin na hindi pala nakaayos ang palda nito na naupuan, kaya naman kita ang magandang hubog ng legs ng dalaga. Hinubad ni Carter ang coat niya, tsaka ipinatong sa hita ni Corinne. Para saan to? They're looking at you. Your beautiful legs is attracting those men. Sabi ni Carter na sinamaan ng tingin yung mga nasa kabilang table na napabalik sa pagkain. Salamat sir. Namumulang sabi ni Corinne na naisawsaw pa ang ulam niya sa sabaw imbis na sa sawsawan. Don't move. Sabi ni Carter na nakapagpatigil kay Corinne sa pagmuya. May inalis naman si Carter na kung ano sa pisngi niya kaya ramdam niya ang paghaplos ng malambot na daliri nito sa pisngi niya. May kumalat kasi sa pisngi mo. Inalis ko lang. Salamat sir. Sabi ni Corinne na sa di malamang dahilan ay biglang naghuhumerentado sa bilis ang kalabog ng kanyang dibdib. Matapos nilang mananghalian ay bumalik na rin sila sa opisina. Pinagtitinginan pa si Corinne dahil bitbit pa niya ang coat ni Carter. Pagkapasok sa opisina ay agad namang ibinalik iyon ni Corinne sa binata. Thank you po. Hindi mo man lang ba lalabhan? Ay, oo nga po. Just kidding. Putol ng binata at kinuha na ang coat niya. Muling napatingin si Carter sa labi ni Corinne. Tila nakaramdam siya ng uhaw kaya nagtungo siya sa pantry niya sa office para uminom ng juice o tubig pero sa kasamaang palad ay mga alak na ang natira doon. Kinuha niya naman ang isang bote ng rum at ininom iyon nang hindi man lang tinitignan ang alcohol percentage. Bigay pa sa kanya iyon ni Nikolai nung huling dalaw sa kanya sa opisina. Matapos na mapatid ang uhaw ay bumalik na siya sa table niya. Si Corinne naman ay busy na rin na nagtatrabaho. Ilang sandali pa, tila may sumipa na kay Carter at tinamaan sa alak na nainom niya. Damn it. Tinamaan yata ako. Lokong Nikolai. Hard drinks pa yata ang dinala sa akin. Sira ulo talaga. Turan niya at napahilot sa ulo niya. Sir, ayos ka lang? Eto na po pala yung... Hindi na naituloy ni Corinne ang sasabihin niya noong napatayo si Carter. Malamlam ang mga mata nitong tinitigan siya. Muling napalunok ng sunod-sunod ang binata noong mapatitig sa mapupulang labi ng dalaga. Sir, anong nangyayari sa'yo? Lasing ka ba? Base kasi sa ayos nito ay tila mawawala sa balanse. Unti-unting lumapit si Carter kay Corinne habang ang dalaga naman ay napapaatras na rin. Wala naman tayong in-order na may alak sir, di ba? Di sana pati ako nalasing. Nagpatuloy sa paglapit si Carter kaya naman panay rin ang atras ni Corinne. Ipagtitimpla kita ng kape sir. Tsaka akmang aalis pero huli na. Itinulak ni Carter si Corinne sa may pader na di na kalayuan sa likod ng dalaga. Sir, ikalma mo. Ako to si Corinne. Sabi ng dalaga dahil pansin niya ang mabilis na paghinga ng binata. Halatang nagpipigil ito sa kung anumang gustong gawin. I know. Sabi ni Carter at saka siniil ng halik ang dalaga. Nanlalaki ang mga mata ni Corinne habang dama ang mainit na labing nakalapat sa labi niya. Nalasahan niya pa at naamoy ang matapang na alak na humalo sa mabangong hininga ng binata. Sir!
Tili ni Corinne tsaka nasampal ng malakas si Carter. Doon naman tila nahimasmasan si Carter. I'm sorry, Corinne. I didn't... Kalimutan mo na yun, sir. Nasampal naman kita. Ipagtitimpla kita ng kape. Lasing ka lang. Maupo ka muna. Sabi ni Corinne na pulang-pula ngayon at halos daig pa ang kamatis. Halos magkanda tapon-tapon ng tubig na nilalagay ni Corinne sa tasa ng kape. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Sa kabila ng pagtanggi ng kanyang isipan ay may parte naman sa kanya na gustong muling maramdaman ang labi ng binata. Bakit mo kasi sinampal? Sabi pa niya sa sarili at napahawak sa nag-iinit na mga pisngi. Naalala niya pa ang paglagapak ng palad niya sa pisngi ni Carter kaya kumuha na rin siya ng ice pack para sa pisngi noong namumula. Sir, kape mo. Sorry na pala kasi yata ang sampal ko. Eto naman, ice pack para sa pisngi mo. Ayos lang. Thanks sa sampal. Natauhan ako. Sabi ni Carter kaya naman natawa na lamang din si Corinne. Alam niya naman na sinsero si Carter base sa kilos nito. Ang pinagtataka niya lang ay bakit siya hinalikan nito. Noong sumunod na araw ay gulat ang mga empleyado noong makita si Carter. Paano ba naman ay hindi na ito kagaya ng dati? Nakangiti ito sa lahat at bumabati. Napasign of the cross pa ang isang employee na OA. Yung iba naman ay napasabi ng may himala dahil ang isang poker face na CEO ay muling ngumiti. Dati namang ganoon si Carter sa lahat pero biglang naging seryoso at ngayon nga ay nagbabalik na ang dati pa ay masiyahin nilang CEO. Napanganga ang lahat noong may mga kasunod si Carter na may dalang mga bulaklak. Napakaraming bouquet ng rosas na pulang-pula at namamango sa opisina. Anong meron? Tanong ni Corinne na kararating lamang. Lalo naman lumawak ang ngiti ni Carter. Gusto kong panagutan yung kiss, Corinne. Sir OA di naman po ako Napatigil si Corinne sa mga matang nakamasid sa kanila at doon na niya napagtanto na mali ang dating ng sagot niya. Wala kaming relasyon ni Sir Kalma lang kayo mga chismosa. Sabi ni Corinne tsaka hinila si Carter. Humila naman ng isang rose si Carter na nagpatianod sa paghila ni Corinne hanggang sa makarating sila sa opisina. Bakit po ginawa yun, sir? Alin? Ito? Sabay lagay ng rose sa tenga ni Corinne. Teka nga, naguguluhan ako Dati para kang robot tapos gaganyan-ganyan ka? Because I like you. Agad-agad? Masama ba? Wala naman sa bilis yun Kaya sa naman maunahan pa ako ng iba. Sir, hindi ako maganda. You look perfect for me, Corinne. Simula nung nakita kita, ginulo mo ng isipan ko. I like you. Pag-isipan mo, sir. Baka aftershock lang yan nung halik. Saad ni Corinne at bumalik na sa station niya. Nilagay niya naman ang bulaklak sa table niya kahalo nung mga fake flowers na nasa vase. Habang nagtatrabaho ay pasimple siyang natingin sa boss niya. Ramdam niya ang mabilis na kalabog ng puso niya. Pero natatakot siya. Parang sobrang bilis kasi ng lahat kahit pasabihin na love at first sight ang tawag doon. Nahuli ni Carter na nakatingin siya, kaya halos mahulog siya sa upuan noong nag-flying kiss ito sa kanya. Muli siyang napayuko at nag-focus na lang sa pagtatrabaho. Simula noong araw na iyon ay lagi na silang sabay mag-lunch ni Carter. Lagi rin siya nitong hatid sundo na hinayaan niya rin naman para bigyan ng chance ang binata at alamin na rin kung kaya niya bang umibig at si Carter ang lalaking iyon. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ng tawag si Corinne mula sa kanilang probinsya. Ate Corinne, si Lola, sinugod sa ospital! Sabi ng pinsan niya sa kabilang linya na si Lily. Ano? Sige, babalik ako agad dyan, Lily. Pakiasikaso muna si Lola, ha? Oo, Ate Corinne. Sana mapabilis ka kasi yung lupa na ibenta na rin. Kailangan ng agarang operasyon ni Lola. Pupunta ako dyan. Babiyahe ako ngayon na, Lily. Sabi ni Corinne, tsaka pinatay ang tawag. Ayos ka lang ba, Corinne? What happened? Tanong ni Carter matapos makita ang pag-aalala sa mukha ng dalaga matapos ang tawag. Magpapaalam sana ako. Kailangan kong alagaan si Lola. Isa pa, naisanla na ang lupang sakahan namin dahil kailangan ng lola ko ng agarang operasyon.
Di ko pa kayang mawala si Lola, Sir Carter. Sabi ni Corinne tsaka tumulo ang luha. Agad siyang dinaluhan ng binata at niyakap ng mahigpit. Don't worry, I will help you. Gusto ko sana munang mag-resign. Hindi ko kasi alam kung makakabalik pa ba ako rito. What? No, pwede ka naman mag-file ng leave. Pero bakit ka magre-resign? Hindi ko kasi masisiguro na babalik ako, Sir Carter. Kailangan ko nang umalis. Sabi ni Corinne tsaka mabilis na kumawala sa bisig ng binata. Gulong-gulo ang isip ni Corinne sa mga oras na iyon. Ang alam niya lang, kailangan niyang bumalik agad sa probinsya para puntahan ang lola niya na nasa ospital ngayon. Corinne! Pero hindi na niya nilingon pa ang binata. Sa mga oras na iyon, gustuhin man ni Carter na habulin ang dalaga ay nakatanggap rin siya ng tawag sa kanyang ina. Pauwi na ito sa Pinas at may mga pinaaasikasong papeles sa kanya. Kasabay noon ay marami ring naganap sa kanyang kumpanya ng ilang araw. Sinikap ni Carter na iresolba ang mga problema sa kumpanya ng agaran. Hindi mawala sa isipan niya si Corinne. Hintayin mo ako, Corinne. I'll follow you no matter what happened. Saad ni Carter na halos wala ng tulog para mapabilis ang mga trabaho. Ilang araw pa ang lumipas, si Corinne naman ay binabantayan ng lola niya sa ospital. Simula kasi noong inatake iyon sa puso at matapos ang operasyon ay hindi pa rin iyon nagigising. Halos mamaga ang mata ni Corinne kaiiyak dahil lola na niya ang nagpalaki sa kanya. Mabuti na nga lang at kahit papaano ay naroon ang mga pinsan niya na nag-aalaga rin sa lola niya. Lola, huwag mo naman akong iwan oh. Iniwan na nga ako ni tatay at nanay. Matapos nilang maaksidente pati ba naman ikaw? Di ba nangako ako, nabibigyan pa kita ng magandang buhay? Neto na oh, malapit na lola. Kaya kumapit ka lang ha? Ipinapangako ko na hindi na kita iiwan sa paggising mo. Please lola. Nahikbi na sambit ni Corinne. Nakatulog si Corinne ng may luha sa mga pisngi hanggang sa bigla na lang siyang naalimpungatan noong may maramdaman na humahaplos sa pisngi niya. Sir Carter? Matulog ka ba? Alam kong pagod ka. Saad ni Carter na kararating lang din at halatang pagod. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? I will help you. Sasamahan kita, Corinne. Pero paano yung kumpanya mo? Naayos ko na lahat, Corinne. Hayaan mo akong damayan ka. Natatakot ka ba na hingin kong kapalit ang pagmamahal mo? Hindi naman sa ganun. Then let me stay here, Corinne, and care for you. Salamat, sir. Just call me Carter. Wala ka sa trabaho. Salamat, Carter. Much better. Tsaka ngumiti at tinap sa ulo si Corinne. Now sleep again. At ako na magbabantay sa inyo ng lola mo, okay? Tumango si Corinne at bumalik sa pagtulog. Dahil sa pagdating ni Carter ay gumaan ang pakiramdam niya. Kung noon ay ang lola lang niya ang karamay niya. Pero ngayon, nariyan na si Carter na handa siyang damayan. Makalipas ang ilang araw ng pananatili sa ospital, ay mas napalapit sa isa't isa si Carter at Corinne. Carter, si Lola gising na! Sabi ni Corinne at tinawag naman nila agad ang nurse. Dumating ang mga nurse para i-check ang lola niya maging ang doktor. Kamusta, Doc? Okay na ang pasyente. Sa susunod na araw ay pwede na kayong lumabas. Kailangan lang muna namin siyang i-observe ng isa pang araw. Salamat po, Doc. Corinne, apo. Mahinang boses na tawag ng lola ni Corinne. Lola! Tsaka dinaluhan ng matanda at mabilis na niyakap. Ano ka ba naman? Hindi kita pinalaking iyakin ha? Sabi ng lola niya kaya natawa siya. Natakot lang naman ako, Lai. Akala ko iiwan mo na ako. Aba masamang damo ako. Ihintayin ko pa nga ang magiging apo ko sa inyong dalawa. Sabay baling kay Carter ng matanda. Lola, nagkakamali ka ng iniisip. Narinig ko kayo kahit tulog ako. Sabi niya hihingin niya ang kamay mo sa akin sa pagising ko. Ayan na, ibibigay ko na sa kanya. Lola naman! Saway ni Corinne at kinurot si Carter sa tagiliran. Ikaw kung ano-ano sinasabi mo sa lola ko, ha? Aw, Corinne, may kiliti ako dyan.
Natatawang sabi ni Carter. Corinne, huwag mo nga awayin ang manok ko. Basta, ako boto na ako sa iyo, iho. Sabi ng lola ni Corinne at nakipag-appear pa kay Carter. Makalipas nga ang ilang araw ay tuluyan na nga silang nakalabas sa ospital. Kaso iniisip naman ni Corinne kung paano niya babawiin ang lupa na naisanla dahil sa pagpapagamot ng lola niya. Kung iniisip mo ang lupa niyo, huwag mo nang alalahanin. Sabi ni Carter pagbaba nila sa sasakyan. Anong ibig mong sabihin? Tinubos ko na ulit itong lupa niyo, kaya walang magbabago. Sa inyo pa rin ang sakahang ito. Talaga? Oo, talaga. At huwag ka mag-alala dahil hindi ko naman hihilingin na gawing kabayaran ka sa lupa ninyo. Wala naman tayo sa pelikula. Natatawang sabi ni Carter. Naantig naman ang puso ni Corinne sa busilak na puso ng binata. Paano kung gusto na rin kita? Sorry, di ko narinig ang ingay ng sasakyan eh. Wala. Sabi ko thank you. Ang pogi mo. Tsaka tumalikod si Corinne at lihim na napangiti. Tumuloy na sila sa bahay ni Corinne at lola nito. Hindi naman kalakihan ng bahay pero tama na hanggang sa 4 na tao. Magstay ka muna rito ng ilang araw bago ka bumiyahe pabalik sa Maynila. Alam ko na napagod ka rin sa kaiikot at kakaasikaso sa amin sa ospital. Offer ni Corinne pero may sumagi naman sa isipan ni Carter na para bang sa pagsasabi ni Corinne na bago siya bumalik sa Maynila ay wala itong balak siyang samahan. Nalungkot siya na baka wala talaga siyang pag-asa sa dalaga pero ayaw niya naman iyong ipilit. Tahimik na nagtungo si Carter sa kwarto na itinuro ni Corinne. Bagsak ang balikat at hindi na nagsalita pa. Anyari dun? Takang sabi ni Corinne pa. Kagaya ng napagkasunduan ay doon nga na malagi si Carter kasama ang maglola. Nagising si Corinne sa tawanan sa may kusina. Doon ay naabutan niya si Carter at ang lola niya na nagkakape at nagkakatuwaan. Katuwa ka talagang bata ka. Ewan ko kay Corinne, bakit di ka pasagutin? Nakola, hayaan niyo na po. Ayaw ko rin naman siyang pilitin. Napangiti si Corinne sa sinabing iyon ni Carter. Pilitin mo kasi ako. Sa isip niya at natawa ng bahagya. Ang saya niyo dyan na, anong topic? Nakakatuwa po itong si Carter. Ang daming jokes, parang yung lolo mo. Ganyan po siguro kapag may edad na. Ganun. Ay hindi ba? Talaga lang Sinong matanda, Tsaka tumayo si Carter at hinabol ang dalaga. Napangiti ang matanda sa nakikita niya. Dahil alam niya na balang araw man ay lumisan siya, may sinserong lalaki na handang alagaan ang apo niya. Sana balang araw, ma-realize din ng apo ko ang pagmamahal niya. Bulong ng lola habang pinagmamasdan ang dalawa. Ngayon ay inililibot ni Corinne sa sakahan si Carter. Hello Corinne! Nakabalik ka na pala! Sigaw ng isang gwapong binata na may buhat na isang sako ng palay. Oo, Arthur! Sigaw pabalik ni Corinne at ngumiti. Aba, may kasama kang Manila boy Baka di yan makatagal dito. Sabi ni Arthur at tiningnan ang pananamit ni Carter. Itsura pa lang, di naaapak sa putik. Dagdag pa nito matapos suriin si Carter. Sinong masabing di ko kaya yung mga ginagawa nyo? Kaya ko rin yan Kita mo ngang mas malaki pang muscles ko sa'yo. Sabi ni Carter at iniflex pa ang braso kay Arthur. Natawa naman si Corinne na sinabayan din ni Arthur kaya napanguso si Carter. Para siyang pinagtitripan ng dalawa. Kaya ko rin naman yan. Selos na sabi ni Carter at nakitulong sa pagbubuhat ng mga palay. Natawa naman si Corinne sa inasta ng binata. Lalo pa at paggewang-gewang ang lakad nito dahil iniiwasang daanan ang mga putik. Ayaw sa putik Carter, samahan mo ako. Tawag ni Corinne. Saan? Samahan mo ako, mag-araro. Tsaka hinila ang binata at iniwan na nga nila si Arthur. Kumuha sila ng mga gamit at tsaka bumalik sa bandang gitna ng sakahan. Maputik Corinne. Di mo kaya? Kaya ko Sabi ni Carter at nagsimula na nga sila. Halos manakit ang tiyan ni Corinne sa pagpipigil ng tawa.
Halata kasi sa kilos ni Carter na pinipilit lang nito ang sarili dahil hindi naman ito sanay. Sumakay si Carter sa kalabaw at ipinagpatuloy ang pagtatrabaho hanggang sa bigla na lang nagwala ang kalabaw. Ala, Corinne! Paano awatin tong kalabaw? Lambingin mo! Natatawang sabi ni Corinne. Ano nga? Uy, natatakot na ako ah! Iayon mo kasi ang pagkakasakay mo tsaka huwag kang malikot. Pati siya nagpapanik dahil sa'yo. Kumapit ka kay Rory. Sino naman si Rory? Yan ngang kalabaw. Tuluyan na ngang nahulog si Carter sa putikan. Tumigil rin naman sa pagliligalig ang kalabaw noong mahulog siya. Ayan, sinabi na kasing kumapit eh. Ang likot ng kalabaw ninyo ko rin eh. Mas malikot ka. Kawawa naman si Rory. Sabi ni Corinne at hinimas ang kalabaw. Ako yung nahulog oh. Hello? Tawag pansin ni Carter pero tinawanan lang siya ng dalaga. Ah! Carter, ano ba? Pareho na tuloy silang nababalot ng putik ngayon. Ayan, couple goals. Couple goals mo mukha mo? Bigla naman ang pagtanto ni Corinne na sir niya pa rin pala iyon. Ano sabi mo, Corinne? Wala, umuwi na tayo sabi ko. Noong makauwi na sila ay binigyan ni Corinne ng tabo at timba si Carter. Ano to? Tanong niya sa dalaga. Di maliligo kasi tayo. Sundan mo ako, doon tayo sa batis. Madudumihan banyo namin ang putik natin. Sumunod naman si Carter sa dalaga hanggang sa nakarating na nga sila sa lihim na batis. Ang ganda. Pwesto ka nga dyan, Corinne. Ayan, dyan ka sa may bato. Mukha kang diwata. Ako? Diwata? Namumulang tanong ni Corinne dahil ang ibig sabihin ay nagagandahan sa kanya si Carter. Oo, mukha kang diwata ng mga putik. Carter! Sigaw niya pero bigla siya nitong binuhat tsaka tumalon sa tubig. Para silang mga bata na naglaro sa tubig pero napatalikod si Carter noong mapansin ang manipis na suot ni Corinne. I can see your soul, Corinne. Talikuran na lang tayo. Diretsyong sabi niya kaya naman namula ang dalaga. Matapos na maligo, dahil wala silang nadalang tuwalya o pamalit, ay hinubad ni Carter ang itim niyang polo na malinis na at tanggal na ang putik. Itapis mo. Abot niya kay Corinne nang hindi humarap sa dalaga. Manipis kasi ang puting t-shirt nito. Salamat, pero paano ka? Lalaki naman ako. Pwede naman akong bumalandra ng topless. Matapos magtapis ni Corinne ang damit na galing kay Carter, ay hinarap niya na ang binata. Sunod-sunod siyang napalunok dahil sa ganda ng katawan noon. Ayos ka lang, Corinne? Sigurado ka lalakad ka ng ganyan? Oo, hindi naman nakakahiya katawan ko. May abs nga oh, look. Bahala ka. Sabi ni Corinne at napaiwas ng tingin. Nagdala pa ako ng timba, di naman nagamit sa katabo. Tatabo ka pa eh, pwede namang lumangoy. Saad ni Carter at umuna na sa paglalakad. Pauwi sa kanila ay nakaagaw naman ng atensyon si Carter. Pinagtitinginan siya ng ilang kababaihan kaya naman nakaramdam ng inis si Corinne. Bilisan mo nga maglakad, malamigan ka pa. Sabi niya, tsaka nauna na kay Carter. Uy, teka, para ka namang hinahabol. Bilisan mo dahil mamaya ikaw hahabulin ng mga kababaihan dyan. Uy, selos ka, Corinne. Mama mo selos. Sabi ng dalaga na ikinatawa ng binata. Ilang araw na ganon ang pinagagawa nila sa bukid. Mag-aararo, magtatanim, magpapatubig at kung ano-ano pang trabahong bukid. Sa kabila noon ay na-enjoy naman ni Carter ang lahat dahil kasama niya si Corinne. Ang babaeng sigurado na siyang mahal niya at hindi niya alam kung kakayanin niya ba kapag hindi niya nagawang mapa-oo ito. Natatakot na naman siyang mabigo. Carter, eto pa. Ayusin mo. Natatawang sabi ni Corinne kay Carter. Hindi kasi magkanda-ugaga ang binata sa pagsisibak ng kahoy. Niyabangan ang lola niya, pero hindi masapul ng palakol ang mga gatong. Kaya pa ba, Carter? Kaya ko pa, no? Sabi pa nito at nagpatuloy sa pagsisibak. Talo ka pala ng lola ko eh. Siyempre, may tatalo ba sa lola mo? Di ba la? Oo nga, walang tatalo sa akin. Pero tama na iyan, nakakain na tayo. Sabi ng lola ni Corinne.
Sunod lang po ako la. Sabi ni Carter pero nilapitan siya ni Corinne at pinunasan ang pawis niya. Tama na yan Carter, kain na muna. Pawisan ka na oh. Tsaka ngumiti sa binata. Tila naman nakakita ng liwanag si Carter sa kilig. Nagbihis muna si Carter ng damit niya bago nagtungo sa kusina. Dediretso na sana siya nung marinig niya ang usapan ng maglola. Ikaw ba, Corinne? Balak mo na bang sagutin si Carter? Kasi kung wala huwag mong paasahin ng tao. Kaya bait-bait na bata. Hindi sumagot si Corinne at iniiba ang usapan. Napangiti ng malungkot si Carter bago dumiretso sa kusina. Tahimik pa silang kumain na ikinataka ni Corinne dahil hindi nagdaldal ang binata. Noong kinagabihan ay kinausap muli ni Corinne ang lola niya. O apo, bakit di ka pa natutulog? Lola, gusto ko lang na ikaw ang unang makaalam. Mahal ko na po si Carter. Talaga? Mabuti naman natatauhan ka na. Kailan mo balak na sabihin sa kanya? Panigurado akong magtatatalon iyon sa tuwa. Ella, bubuelo muna ako. Medyo nahihiya naman akong bigla ang sabihin agad Hintayin ko muna yung tamang tiyempo. O sige, ikaw ang bahala. Ang mahalaga, alam mo na sa sarili mo na mahalaga siya para sa'yo. Masaya ako para sa inyo, apo. Salamat po, Lola. Tsaka niyakap ang matanda. Kinabukasan, maagang nagising si Corinne. Carter, tara, kape na! Katok niya sa kwarto ng binata. Wala na riyan ang hinahanap mo. Po? Anong wala na la? Umalis na si Carter. Maaga siyang umalis kanina. Sabi, wag ko raw sabihin sa'yo o gisingin ka kasi natatakot siyang di niya kayaning iwan ka. La, susundan ko siya. Kailangan ko magpakatapang. Ilalaban ko ang nararamdaman ko. Sige apo, sundan mo si Carter. Doon muna ako sa pinsan mong si Lily. Mag-aayos na po ako la. Mabilis na sagot ni Corinne habang naghahanda. Samantala si Carter ay tahimik na pinagmamasdan ng probinsyang iiwan niya. Sorry Corinne. Ayokong isipin mo na may kapalit ang pagtulong ko. Ano ba to Carter? Lagi na lang sawi. Bulong niya, sabay malungkot na tawa. Iho, sinabi ba sa'yo na hindi kanya gusto? Tanong ng driver na narinig pala ang kadramahan nito. Hindi po, pero hindi niya rin naman sinabing gusto niya ako. Yun naman pala Kung ako sa'yo iho, linawin mo sa kanya. Kasi baka kulang lang kayo sa komunikasyon. Pagdating sa Maynila, dumiretso si Carter sa opisina. Tulala siya. Parang tumatagos ang tingin sa pader. Carter! Bungad ng pinto kasabay ng hingal ni Corinne. Corinne, anong ginagawa mo rito? Sinong naiwan kay Lola? Carter, pakinggan mo muna ako. Sabi niya habang lumalapit. Bakit ka nagmamadali? May nangyari ba? Sabi ng pakinggan mo ako Tsaka siya hinalikan ni Corinne sa labi. Nanatiling tulala si Carter. Gusto kita, Carter. Mali. Mahal kita. Kaya huwag ka nang nangiiwan ng walang paalam. Nakakainis ka. Sabay hampas niya sa dibdib ni Carter at napaiyak. Shh! Don't cry. Totoo ba yan? Mahal mo ko? Mukha ba akong nagjo-joke? Di na pinatapos ni Carter si Corinne. Hinalikan niya ito ng banayad at puno ng damdamin. Matagal na niyang inaasam ang pagkakataong iyon. I love you so much, Corinne. Salamat sa pagmamahal. I love you more, Carter. Sorry kung natagalan. Pero I love you. Muling nagtama ang kanilang labi. Tumagal ng ilang minuto bago kumalas si Carter habang habol ang hininga. Masaya na ako sa kiss muna. Pero kapag kasal na tayo, sigurado akong wala ka ng kawala. Sabi niya. Bilisan mong proposal Sagot ni Corinne sabay kindat. Gusto mo, ngayon na? Handa ka ba ngayon? Wala pa, pero bibilisan ko. Excited na akong magka-basketball team. Paano kung puro babae? Volleyball. So, marami talagang gusto mo? Hanggat kaya mo, baby. Go lang ng go. Baby na ngayon tawag mo sa akin. Habang wala pa tayong baby, sa susunod, mommy na.
Advance kang mag-isip ha. Pero kanina tulala ka. Kapag ikaw ang iniisip ko, advance talaga ang utak ko. Kaya nga, advance masyado na nag-conclude ka na di kita gusto. Manhid ka kasi baby ko eh. Oo na. I love you, Carter. I love you, Corinne. Tsaka siniila ng halik ang isa't isa. Kinabukasan ay bumalik si Corinne sa probinsya kasama si Carter para sunduin na roon ang lola niya. Nako apo, sabi ko naman sa'yo na kaya ko nang mag-isa. Kapitbahay ko lang naman ang mga pinsan mo. Nako La, hindi pwede. Sasama ka na sa akin sa Maynila at magbabakasyon na lang tayo rito. Mahirap na no? At least doon mas advance ang mga gamit sa ospital at mas mababantayan kita. Paano kayo maglalabing-labing ni Carter kung naroon ako nakatira? La, ano ka ba? Di pa nga kami kasal. Tara na at iaayos na natin yung mga gamit mo. Carter, buhatin mo nga to. Sabi ni Corinne sa natatawang si Carter. Anong nakakatawa ha? Ikaw Oh, bakit? Masaya lang ako na makakasama natin sa Maynila si Lola. Tsaka isa pa, La, kapag kasal na kami ni Corinne, soundproof naman yung wall sa kwarto namin. Di ka po magagambala. Carter! Saway ni Corinne pero di siya pinansin at nakipag-appear pa sa binata ang lola niya. Nung makarating sila sa Maynila ay hinatid na ni Carter ang maglola sa tinutuluyan ni Corinne. Sure kayo, ayaw niyo sa mansyon namin? Offer pa ni Carter. Hindi na, machismis pa tayo eh. Buti kung mag-asawa na tayo. Hayaan mo, bibilisan ko ang proposal para sa'yo. Sus, tagal. Saad ni Corinne at umarte namang kinakagat ng langgam ang lola niya. Umalis na rin si Carter dahil may aasikasuhin pa ito. Nagpahinga sa sala ang maglola hanggang sa binasag ni Corinne ang katahimikan. Lola, di ba, bago naman na ang panahon ngayon? Paano kung ako ang mag-propose kay Carter? Magtigil ka nga Corinne ha? Kaya babae mong tao atat na atat ka. Aray naman La, ano yun, real talk? Oo, hayaan mo na si Carter mag-propose sa'yo. Mamaya may nakahanda na pala yun, di sayang ang effort ng tao. Sabagay La, may point ka dyan. Lagi naman akong may point, apo. Oo na, Lola. Ayaw patalo eh. Noong sumunod na araw ay nakabalik na sa opisina si Corinne para magtrabaho. Tuwang-tuwa siyang naglalakad papunta sa office ni Carter, dala ang binake niyang mga cookies. Good morning! Carter? Gulat na bulalas ni Corinne matapos makita ang isang babaeng nakatalikod at yakap si Carter. Corinne, nandyan ka na pala. Sabi ni Carter at humarap naman ang babae. Nakakangiti ka pa, Carter. Sa harap ko pa talaga? Maiiyak na si Corinne dahil ipagpapalit na nga lang siya ay sa mas may edad pa. Kumalma ka nga. Teka, she's my mom, Corinne. Mom, girlfriend ko po si Corinne. Umurong ang luhang nagbabadya sa mga mata ni Corinne at napalitan iyon ng hiya sa pagharap niya sa ina ni Carter. Sorry po, akala ko kasi… It's okay, Iha. Ano ka ba? Nakwento ka na sa akin ni Carter pero ako hindi niya pa pala nakakwento sa'yo. Tsaka ngumiti ng matamis ang ina ni Carter. Ikinagagalak ko po na makilala ka. Pasensya na po talaga. Ano ka ba naman, Iha? It's okay. Ang ganda mo pala talaga kagaya ng sabi ni Carter. Simple but charming. Can I hug you? Sure po, tita. Don't call me tita. Pasensya na po. Call me mommy na, kasi pasasaan pa at doon rin naman papunta yun. Tsaka siya niyakap ng mommy ni Carter. Pulang-pula ang pisngi ni Corinne sa hiya, kaya naman natawa si Carter dahil hindi man lang siya inabisuhan na darating ang mommy nito. Hindi tuloy siya nakapaghanda man lang na mas presentable na kasuotan. Mommy, eto po pala, nag-bake ako ng cookies tamang-tama. Akala ko akin yun. Angal ni Carter na minatahan ang cookies kanina pa. Hindi na, sa mommy mo na to. Sabay irap sa binata. Kinuha naman ng mommy ni Carter ang cookies. Oh siya, maiwan ko na kayo. Salamat sa cookies, Iha ha? Dumaan lang talaga ako rito para makita ka. Ingat po, mommy. Salamat rin po. Tuluyan na ngang nakaalis ang ina ni Carter. Lalabas na rin sana si Corinne ng opisina noong hatakin siya ni Carter pabalik at isinara ang pinto. Ano na namang kalokohan mo, ha?
Inis na sabi ni Corinne. Bakit ka ba naiinis? Ipinakilala lang naman kita kay mommy ah. Hindi mo ako sinabihan. Nasuot ko sana yung mas maayos na damit at nakapag-ayos. Nakakahiya pa, napagkamalan ko siyang babae mo. Natawa naman si Carter sa kakyutan ng nagsaselos na nobya niya. Okay baby, sorry na. Tsaka kahit ano namang ayos mo, maganda ka sa paningin ko. Ikaw lang at wala nang iba. Pero teka, nasa na muna yung cookies ko? Wala na, binigay ko na sa mommy mo. So, anong kakainin ko? Tsaka napatingin si Carter sa labi ni Corinne. Carter, ang aga-aga, tantanan mo. Wala pa akong breakfast. Tsaka sinunggaba ng halik si Corinne. Wala nang nagawa pa si Corinne kundi tugunan ang matamis na halik ng nobyo niya. Anak, may naiwan pa... wala pala. Sige, tuloy niyo yan. Tsaka muling lumabas ang ina ni Carter na napahagik-gik pa matapos maabutan ang dalawa. Hindi mo nalak ang pinto! Nahihiyang sabi ni Corinne at hinampas si Carter sa dibdib na tinawanan lamang siya. Isang araw, habang abala si Corinne sa pamimili ng mga stocks nila sa bahay ng lola niya, ay bigla na lang nagkagulo sa mall. Ano pong nangyayari? Tanong ni Corinne sa nakasalubong niyang babae pero hindi iyon sumagot. May magko-concert ba? Anong meron? Kala mo nakakita ng mga artista na susugurin eh. Sabi pa ni Corinne pero dala ng kuryosidad ay sinundan niya rin ang mga tao. Tulak-tulak niya pa ang pushcart papunta sa lugar noong biglang naghiyawan ang mga tao nang may nagsimula ng magpatugtog na tila babanda. Grabe, makasilip nga. Baka super sikat yung banda. Nagpumilit si Corinne na sumiksik sa mga tao para tingnan kung sino ang bandang pinagkakaguluhan ng lahat. Pero nahirapan siya hanggang sa may isang babaeng umalalay sa kanya. Paraanin niyo ang star of the day! Sabi ng babae na hindi niya kilala at hinila siya. Pinadaan naman sila ng mga tao na unti-unting nahawi. Teka miss, anong sinasabi mo? Anong ako ang star of the day? Kasi ayun yung moon oh. Sabay nguso ng babae sa lalaking nasa stage at may hawak na mic kasama pa ang dalawang lalaki. Si Carter ba yun? Hindi makapaniwalang sabi ni Corinne na napatakip pa sa bibig. Ako nga pala si Jane, ang first love ni Carter, pero boyfriend na ngayon ni Nikolai. Yang dalawang kasama ni Carter, si Nikolai at Kiefer. Mga kaibigan niya. Ikinagagalak kong makilala ang muling nakapagpabalik kay Carter na babae. Sabi ng nagpapakilalang Jane at nakipagkamay. Ikaw yung first love ni Carter? Oo, pero don't worry. Engaged na rin naman ako kay Nikolai. Tsaka move on na sa akin yan. Natutuwa ako makilala ka, Jane. Ikaw pala yung sinasabi ni Carter na nakapagpaiyak sa kaibigan niyang si Nikolai. Ganun na nga. Tsaka sila nagkangitian na dalawa. Umakbay pa si Jane kay Corinne para igiya mas malapit sa stage hanggang sa nagsimula nang ang tumugtog at kumanta si Carter. Grabe, hindi ko alam na may ganito pala silang talent lalo na si Carter. Sabi ni Corinne na manghang-mangha sa kanyang nasaksihan ngayon. Actually, ilang linggo nang nagpa-practice sa mga yan. Sumasakit na nga ang eardrums ko sa kanila, kaso kinukulit ako ni Carter para sa'yo. Kinilig naman si Corinne sa narinig. Hindi niya akalaing gagawin ito ni Carter para sa kanya. Habang nakanta si Carter ay unti-unti itong bumaba ng stage na nasa kay Corinne lang ang mga mata. Hanggang sa tuluyan na iyong nakalapit sa kanya kaya lumayo ng bahagya si Jane. Hi baby, nagustuhan mo ba ang performance ko? Sabi ni Carter. Oo naman, walang tatalo kahit si Bamboo. Kung ganun. Tsaka lumuhod sa harapan ni Corinne. Si Corinne na ngayon lang napagtantong hawak pa yung hotdog galing sa freezer kanina. Will you marry me? Sabi ni Carter. Ang galing naman ng timing mo. Talagang may hawak pa akong hotdog. Natatawang sabi ni Corinne pero gusto ring maiyak. Halo-halo ang emosyon na nararamdaman niya ngayon. Akin na yung hotdog, hawakan ko muna. Sabay kuha ni Jane kay Corinne. So, will you marry me, baby Corinne? Para makabuo na tayo ng basketball team? Ano pa nga bang magagawa ko? Naghiyawan naman ang mga tao sa paligid, maging si Jane. Si Nikolai naman at Kiefer ay minasahe rin si Carter sa balikat na proud sa kaibigan nila.
I will marry you, Carter. Kahit saan pa yan, basta ikaw. Dagdag ni Corinne noong kumalma ang hiyawan. Isinuot naman agad ni Carter ang singsing sa kanya at walang pasabi na sa pagtayo nito ay hinalikan siya. Lalo nang naghiyawan ng mga tao na naging saksi sa nakakakilig na proposal ni Carter kay Corinne. Dahil sikat si Carter ay hindi siya nakaligtas sa media. May mga kumuha kasi ng litrato at media nila na agad namang nagtrending sa social media. Kasunod pa noon ay may mga litratong lumabas si Corinne at Carter sa opisina na inilabas pa ni Tasha at sinabing inakit noon ni Corinne si Carter. Carter, huwag mo na isipin yung mga tao sa social media. Wala naman akong pake sa sasabihin nila. Tsaka, inggit lang sila sa akin, no? No, Corinne. Hindi ko papayagan na husgahan ka nila. I will hold a press conference bukas. Ito ng interview na hinihintay nila at isasama kita. Ayoko, Carter. Nakakahiya. Ang daming camera doon, no? Wala na tayong magagawa. Ayoko naman na pagpiyastahan ka tapos ibabash ka pa. Walang pwedeng magsalita ng hindi maganda sa baby ko, no? Ang papangit nila. Uy, kumalma ka nga, Carter. Oh, bakit? Napaka-OA nila eh. Di sana masarap ang ulam ng mga nangbabash sa'yo. Ano magagawa nila? Eh, ikaw ang gusto ko. Oo na, tama na. Sasama na ako sa presscon mo bukas. Sisiguraduhin ko na mapapanganga sila sa ganda ko. Go, baby! Sabi pa ni Carter. Kinabukasan ay dumalaw si Jane sa bahay ni Corinne. Naging close na rin kasi sila sa isa't isa at nagkakachat lalo na pag pinagchichismisan ang kakornihan ng mga fiancé nila. Humanda ka, Corinne, dahil sa pagharap mo sa salamin ay hindi mo na makikilala ang sarili mo. Sabi ni Jane. Nagsimula na niyang ayusan si Corinne. Mayroon din siyang dalang contact lens pamalit sa makapal na salamin ng dalaga. Inayos niya ang buhok nito at ginawang wavy. Ang makeup naman ay simple lang pero bumagay sa mamula-mula at magandang kutis ni Corinne. Ayan, so perfect! Tapos ito ay suot mo, Corinne. Sabay bigay noong off-shoulder dress na kulay white at 1 inch above the knee. Tapos na ako, Jane. Oh my G! Look at this goddess in front of me. Anong karapatan nilang i-bash ka? Binabola mo naman ako, Jane eh. True nga. Ano ka ba, Corinne? Be confident enough. Look mo! Tsaka iniharap sa malaking salamin. Ang ganda ko. See? Nako, laglag brief niyan si Carter kapag nakita ka. Sabi ni Jane at nagtawanan naman sila. Ganda ng apo ko! Sabi ng lola ni Corinne paglabas niya sa kwarto. Magaling yung makeup artist ko, la eh. Nakarinig naman sila ng busina mula sa labas ng bahay. Oh, nandyan na yata ang sundo mo. Oo nga, la. Pero nahihiya ako kay Carter. Baka sabihin ang OA ko naman conference lang naman. Nako, hindi yun. Baka ipagmayabang ka pa nun sa buong mundo. Tara na! Sabi ni Jane at inalalayan ang naka-heels pa na si Corinne palabas ng bahay. Sakto naman nakabababa lang ni Carter sa kotse. Halos manlambot ang tuhod nito noong nakita ang dalaga at muntik nang matumba. Uy, ayos ka lang? Tanong ni Corinne na naiilang. Ang ganda ng mapapangasawa ko. Ikalma mo, puti lang suot ko, di pa to wedding dress. You look like a goddess, baby. Kaya di mo deserve ang bashing. Ano, let's go na? Tara na! Huy, tara na! Pagkaway pa ni Corinne sa natutulalang si Carter. Sabi sa'yo eh, natulala tuloy. Sabi ni Jane at nakipag-appear sa lola ni Corinne. La, alis na po kami. Ingat kayo ha! Carter, huwag tutulala sa pagmamaneho. Opo la, ako bahala sa baby ko. Nakarating naman na si Carter and Corinne kung saan magaganap ang presscon. Kagaya ng inaasahan ay napakaraming media ang naroon. Noon pa man kasi ay inaantay na nilang ma-interview si Carter, lalo na pagdating sa buhay pag-ibig nito. Umakyat si Carter at Corinne sa stage nang magkahawak kamay tsaka naupo at itinapat ang mga mikropono sa kanila. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagdalo. Alam ko na matagal niyo nang hinihintay ang pagkakataon na ito. Pero ngayon, may kasama na ako. Panimula ni Carter. I want you everyone to meet my beautiful, kind, and humble fiancé, Miss Corinne Delgado.
My future wife. Sabi ni Carter ng taas noo. Tumapat naman ang mga kameras kay Corinne. Bakas ang pagkamangha nila sa magandang dalaga na nasisilayan nila kahit sa malaking screen. Ang iba ay napapatango pa at halatang humahanga sa natatanging ganda ng dalaga. Magandang araw po sa inyo, sa mga bashers ko dyan. Nabighani sa akin ng pantasyan yung CEO. Sorry na lang, pikit na lang ang inggit. Pero kidding aside, hindi ko po inakit si Carter. Ako po ang inakit niya. Sabi ni Corinne at rinig naman ang tawanan ng karamihan. Aminado po ako, Your Honor. Sabi pa ni Carter. Pero gusto ko lang din sabihin na sana, kung may mga tao man na masaya na sa relasyon nila, maging masaya na lang din tayo para sa kanila. Naniniwala naman ako na, balang araw, kung hindi man ngayon darating rin ang taong para sa inyo at mamahalin kayo. Mahal ko ang CEO ninyo. Mahal na mahal ko si Carter Ivan Lopez. At kahit i-bash nyo pa rin ako after nito, manigas kayo. Nagtawanan muli ang mga nanonood sa humor ni Corinne. Tumagal ang press conference ng 1 oras dahil nagkaroon pa ng interview sa love story ni Corinne at Carter. May isang writer kasi roon na balak pagbasehan ng kwento nila para sa gagawin noong story na ia-adapt pa sa pelikula. That's my wife. Sabi ni Carter pagkaalis nila sa lugar kung saan naganap ang press con. Matapos ang press con na iyon ay nawala na rin ang mga haters ni Corinne sa social media. Sa halip ay nagtrending pa nga siya dahil sa payo niya at maraming na-inspire sa love story nila ni Carter. Si Tasha naman na nagpakalat ng maling balita ang siyang binalingan ng mga bashers. Sumapit na nga ang araw na pinakahihintay ni Carter at Corinne. Iyon ay ang kanilang pag-iisang dibdib. Handa na ba ang magandang apo ko? Tanong ng lola ni Corinne bago siya bumaba sa bridal car. Kinakabahan pero handa na po ako, Lola. Masayang masaya ako para sa iyo, apo. Sige at rumampa na tayo sa simbahan. Natawa naman si Corinne sa lola niya na mas excited pa sa kanya. Si Carter naman ay kinakabahan na ring nag-aantay sa may simbahan. Maya-maya pa ay bumukas na ang pinto ng simbahan. Kasama ni Corinne ang lola niya na naglakad sa pasilyo na may malawak na ngiti. Napangiti rin si Carter habang pinagmamasdan papalapit ang babaeng makakasama niya habang buhay. Ingatan mo ang apo ko, ha? Sabi ng lola ni Corinne at ibinigay ang kamay kay Carter. Opo, Lola. Maraming salamat po. Tumango ang matanda at bumalik na sa upuan. Humarap naman sa altar ang dalawa. Sabay nilang isinapuso ang seremonya ng paring kaharap nila tsaka nagpalitan ng vows sa isa't isa. I, Corinne Delgado, take you, Carter Ivan Lopez, to be my husband, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. Saad ni Corinne na nakangiti, tsaka isinuot ang singsing kay Carter. I, Carter Ivan Lopez, take you, Corinne Delgado, to be my wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law, and this is my solemn vow. Saad naman ni Carter tsaka isinuot ang singsing kay Corinne. I now pronounce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Inangat ni Carter ang telang nakaharang sa mukha ni Corinne at bago pa man ang hiyawan ay naangkin na niya ang labi ng kanyang asawa sa pamamagitan ng isang masuyo at madamdaming halik. Makalipas ang 7 taon. Daddy, gising! Si Mommy po nasakit ang tiyan! Sabi ni Carl na panganay na anak ni Carter at Corinne, 6 na taong gulang. Mula naman sa mahimbing na tulog ni Carter sa katanghalian ay napabalikwas siya ng bangon. Ano? Nasaan ba ang mommy mo? Nagluluto lang po siya ng merienda Tapos sumakit po tiyan niya. Nandun po si Kyle kasama ni Mommy. Mukhang lalabas na po ang pangatlo sa team namin, Daddy.
Mabilis na napatakbo si Carter sa kusina at doon nga ay naabutan niya si Corinne na nag-e-inhale exhale na. Corinne, dadalhin na kita sa ospital. Hindi na, Carter. Hindi ko na kaya, dito lang ako. Pero delikado. Kaya ko, Carter. Mabilis lang naman ako manganak eh. Okay, fine. Pero tatawag ako ngayon ng doktor, just in case. Tumawag naman si Carter ng doktor, pero bago pa iyon makarating ay nagsimula ng sumigaw si Corinne. Kaya mo yan, baby. Pangatlo pa lang yan. Nagawa pang magbiro ni Carter. Halos mapapikit naman siya sa pagkakakapit ni Corinne na sobrang higpit hanggang sa nakarinig na sila ng sanggol na umiiyak. Ayan na ang baby ko. Habol ang hiningang sabi ni Corinne at kinarga ang bata. Tsaka naman dumating ang doktor na kinuha ni Carter para asikasuhin sila. I'm so proud of you, baby. Sabi ni Carter at hinalikan sa noo ang mahal niyang asawa. Ilang linggo lang ang lumipas matapos isilang ni Corinne si Karina na pangatlong anak nila ay nagpaparinig na naman si Carter. Oh, paano yan? Kaya mo pa ba? Tantanan mo ko. Parang kahapon lang ako umire, Carter. Di ba sabi mo, basketball team? Basketball team? E babae itong pangatlo natin? Ah, oo nga no. E di taga-cheer pala to sa 4 na lalaki pa. Carter? Kumuha ka na nga lang ng pamalit na diaper. Ikaw bigkasan ko dyan eh. Opo, boss. Sabi ni Carter na sumaludo pa. Ang mga tagpo sa buhay ni Carter at Corinne ay hindi nga lang basta itinadhana. Dahil sa huli, nasa tao pa rin kung paano nila pangalagaan ang pamilyang binuo nila. Nasa kanila pa rin kung paano pananatiliin ang respeto at pagmamahal para sa isa't isa. Hindi lang sila basta itinadhana dahil sila mismo ang gumawa ng paraan at kumilos para makamtan ang kaligayahan ng kanilang mga puso. Wakas,